Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayon, may ipapakita ako sa inyong mga eksperimento na talaga namang magpapasabog ng utak nyo. Mga eksperimento na akala nyo magic. Pero ang totoo, science pala. Handa na ba kayong magulat? Narito ang 10 eksperimento na hindi mo inaakala. May lumulutang na tubig, hindi nasusunog na pera, gatas na nagmamagik, at marami pang iba. Siguradong magugulat kayo sa mga makikita nyo. Promise. Kaya humanda na kayo, at simulan na natin ang ating science adventure. Sa unang eksperimento natin, may ipapakita ako sa inyong kakaiba. Alam nyo ba na pwede palang mag-float ang tubig? Ang gagamitin natin ay isang baso, tubig, at isang cardboard. Puno ng tubig yung baso, tapos takpan natin ng cardboard. Dahan-dahan natin itong ibabaliktad, at voila, hindi natapon ang tubig. Bakit kaya nangyari yon? Dahil sa air pressure, mga bes. Mas malakas ang pressure ng hangin sa labas kaysa sa loob ng baso, kaya naman hindi natutulak pababa yung cardboard. Bongga diba? Parang magic pero science pala. Ngayon naman, may ipapakita ako sa inyong trick na parang ginawa lang ni David Blaine. Paano kaya natin masusunog ang pera nang hindi ito nasusunog? Kailangan natin ng lighter, alcohol, tubig, at syempre pera. Pero mga bes, huwag nyo itong gagawin sa bahay ha. Baka magalit na ninyo. Ilulublob natin yung pera sa mixture ng tubig at alcohol. Tapos sisindihan natin gamit ang lighter. Ayan na, nasusunog na. Pero teka, bakit hindi nasusunog yung pera? Kasi naman, mas mababa ang boiling point ng alcohol kaysa sa tubig. Kaya naman nauna itong mag-evaporate. Kaya ang nasusunog lang ay ang alcohol at hindi ang pera. Sa susunod na experiment natin, gagawa man tayo ng magic gamit ang gatas. Ang kailangan lang natin ay gatas, dishwashing liquid, cotton buds, at food coloring. Ibuhos natin ang gatas sa isang plato. Tapos, maglagay tayo ng iba't ibang kulay ng food coloring sa gitna. Kumuha tayo ng cotton buds, lagyan ng dishwashing liquid, at idampi sa gitna ng food coloring. Wow! Tingnan nyo, parang sumasayaw yung colors. Bakit kaya nangyari yon? Dahil sa surface tension. Nababasag ng dishwashing liquid yung surface tension ng gatas, kaya naman gumagalaw yung food coloring. Parang magic, diba? Chapter 4, Instant Yellow. Tara, mag-instant ice naman tayo. Ang kailangan lang natin ay purified water at freezer. Ilagay natin yung purified water sa freezer ng ilang oras. Pero mga bes, hindi basta-basta freezer lang ha? Dapat yung freezer ay nasa tamang temperature, mga -18 degrees Celsius. Pagkatapos, ilabas natin yung tubig sa freezer. Ayan na, pag hinawakan natin, biglang magiging yellow. Super cool, di ba? Nangyayari ito kasi nag-super cool yung tubig sa freezer. Kapag nagalaw mo yung super cooled water, bigla itong magiging yellow. Chapter 5, Invisible Ink. Ngayon naman, magiging secret agents tayo. Gagawa tayo ng sarili nating invisible ink. Ang kailangan lang natin ay lemon juice, papel, cotton buds, at kandila. Isawsaw natin yung cotton buds sa lemon juice at magsulat sa papel. Hintayin nating matuyo. Tapos painitan natin yung papel gamit ang kandila. Wow! Lumitaw yung sulat natin. Bakit kaya? Kasi naman nag-oxidize yung lemon juice nang painitan natin ito. Kaya naman naging visible na yung invisible ink natin. Chapter 6, Lobo na nagpapalobo mag-isa. Sa susunod na experiment, may ipapakita ako sa inyong lobo na nagpapalobo mag-isa. Ang kailangan lang natin ay lobo, baking soda, suka at bote. Ilagay natin yung suka sa bote, tapos yung baking soda naman sa lobo. Isuot natin yung lobo sa bote at dahan-dahang yangat. Ayan na, lumalaki na yung lobo nang hindi hinihipan. Bakit kaya? Kasi naman, kapag nagsama ang baking soda at suka, gumagawa sila ng carbon dioxide gas. Kaya naman lumalaki yung lobo. Chapter 7, Itlog. Naging goma. Ngayon naman, gagawin nating parang goma ang itlog. Ang kailangan lang natin ay itlog at suka. Ilagay natin yung itlog sa baso na may suka at ibabad natin ng 24 na oras. Pagkatapos, hugasan natin yung itlog. Wow, naging rubbery na yung itlog. Bakit kaya nangyari yun? Kasi naman, natunaw ng suka yung shell ng itlog. Kaya naman naging rubbery na lang yung natira. Cool, di ba? Chapter 8, Lobo hindi pumuputok sa apoy. Sa susunod na experiment, susubukan naman nating painitan ang lobo gamit ang apoy. Ang kailangan lang natin ay lobo, kandila at tubig. Lagyan natin ng tubig yung lobo.
Tapos sindihan natin yung kandila at dahan-dahang painitin yung ilalim ng lobo. Hala, hindi pumuk yung lobo. Bakit kaya? Kasi naman, inaabsorb ng tubig yung init ng apoy. Kaya naman hindi agad pumuputok yung lobo. Chapter 9. Tubig na naglalakad. Ngayon naman, tuturuan ko kayong maglakad ng tubig. Ang kailangan lang natin ay baso, tubig, food coloring, at tissue paper. Maglagay tayo ng tubig sa mga baso, lagyan natin ng food coloring yung ibang baso. Tapos ilubog natin yung dulo ng tissue paper sa magkatabing baso. Wow! Lumilipat yung tubig. Bakit kaya? Dahil sa capillary action. Umaakyat yung tubig sa tissue paper at lumilipat sa kabilang baso. Parang naglalakad, di ba? Chapter 10. Celery, na nag-iiba ng kulay. Sa huling experiment natin, tuturuan ko kayong magpalit ng kulay ng celery. Ang kailangan lang natin ay celery, baso, tubig, at food coloring. Maglagay tayo ng tubig sa mga baso at lagyan ng iba't ibang kulay ng food coloring. Tapos ilubog natin yung dulo ng celery sa mga baso. Hintayin natin ng ilang oras. Wow! Nag-iba ng kulay yung celery. Bakit kaya? Dahil sa transpiration. Umaakyat yung tubig na may food coloring sa celery, kaya naman nag-iiba yung kulay nito. At ayan na nga mga bes. Nakita nyo naman ang mga nakakagulat na eksperimento natin. Ang saya-saya, di ba? Parang magic pero science pala. Sana nag-enjoy kayo sa mga eksperimento natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang nakakagulat na videos. At syempre, comment down below kung ano yung favorite experiment nyo ha. Hanggang sa muli, mga ka-science buddy.